Galing ko sa Canada itong mga ito. Ang iba galing sa Mindanao. Ang iba galing ko sa Hong Kong. Oh. Hindi ba tayo mahiya yan mga kababayan? Isa na naman ang pinalaban natin dito eh. Diba? Nakukontento na ba kayo ngayon sa pumumuno ng ating presidente na tinatawag na bangag? Ha? Tingnan ninyo na mabuti ang inyong mga apo, ang inyong mga anak para maging kinabukasan kung manartili pa yan dyan sa Malacanang. Ito, batang-bata pa to, ako ni Lola, nakikisama sa atin, galing pa sa Canada. Sana naman mga kababayan, please lang, magsama-sama na kayo, hindi na to usapang relihiyon ha, usapan na to ng kinabukasan ng ating bansa, ang ating mga anak na darating. Wala na tayo ditong partisan o ano man ang partisan dito. This is not all about Duterte and Marcos. Ang pinag-usapan natin dito kung ano ang kinabukasan ng ating bansa na mangyayari. Ito ba ang bansa natin ang gusto natin mangyayari ngayon sa pamamahala ng isang gobyernong bangag? Magmula sa namumuno from president, pamunta sa legislator, galing senador sa congressman, mayroon pa ba tayong makukuha sa kanila? Para sa akin, dapat i-abolish na yung Congress na yan sa senador. Hindi dapat kailangan yung mga senador na yan. Walang kapinta-kwinta na mga mababatas yung mga yan. Kaya dapat magising na tayo sa katotohanan mga kababayan. Sumama na kayo sa amin. Nanawagan kami sa inyo. Sama-sama na tayo. Lahat na Pilipino, alam ko sa lahat ng mga Pilipino, majority dito ay mga Kristiyano. Huwag natin tayo magkakanya-kanya dito kung ano man denominasyon natin. Kalimutan natin kung ano man ang ating mga relihiyon, ano man denominasyon natin. Basta Kristiyano tayo lahat, isang Pilipino lang tayo, magsama-sama tayo ngayon para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito lang ang panawagan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po, marinig naman sana yung panawagan namin dito ngayon na nagtataga sa ITSA. Kung walang pakiramdam ngayon ang mga namumuno dyan sa Malacanang, sana naman tayo mga mamayan, magkaroon naman sana tayo ng masilan o masinding pagnanasa na makamit naman natin ang tunay na malasakit dito sa bayan natin. Walang iba na nagmalasakit sa bansa natin kundi sa Duterte lang talaga. Kaya itong mga namumuno ngayon, takot na takot sila sa mga Duterte, sinisingil out nila na matanggal ngayon sa politika ang mga Duterte dahil yun lang ang kanilang tinik sa kanilang lalamunan na makatalo sa kanila. Ito na masasabi ko, kayo na mga Marcos, umaasa pa kayo na upo kayo na ng 2028. Maliban lang kung dayain ninyo ang eleksyon, hindi na kayo mananalo dahil ang 32 milyon na bumuto kay Sara Duterte, yan ay intact pa rin ngayon at sigurado kung madagdagan pa yan dahil yung dati mga lulaista na pabor sa inyo ngayon. Hindi na sa inyo kumakampi ngayon dahil ang pinangako ninyo na kayamanan para ibangudmod sa mga Pilipino ay malabo yan dahil ikaw mismo Marcos nagsasabi ka na hindi ka nakakita sa buong buhay mo kung ano ang itsura ng gold ng ginto, pero nagbinta kayo ng ginto. Ang reserve gold natin sa Central Bank na 25 tons, bininta ninyo ng ilang bilyon yun, 258 billion. Nasaan na punta yun ngayon? Nasaan yung Maharlika funds? Hindi ba tayo magigising mga kababayan dito sa manluloko sa atin dito mga namumuno ngayon? So, tinatawagan namin lahat ng mga Pilipino na may malasakit sa ating bansa. Pumunta na kayo dito sa ITSA naman. Nakikisama kayo sa amin dito. Magkaisa na tayong lahat. Magkaisa tayong lahat. Hindi dito sa partisan, kundi magkakaisa tayong lahat sana dito. Alam ko naman na isa lang naman ang ating layunin dito. Yun ang aking masasabi. Kung sino pang gusto magsasalita dito, isa lang ang damdamin namin dito. Isa lang butis ang amin dito na lumalabas sa aming bibig. Marcos, mag-resign ka na. Marcos, resign. Marcos, resign. Sige natin. Marcos, resign. Marcos, resign. Marcos, resign. Marcos, resign. Marcos, bangag. Salamat. Nay, kailan kayo nakabalik dito, Nay? Kailan kayo dumating? November 2. Talagang dinala ko yung uniform ng akbang ng maisog para Maisog pa yung t-shirt niya. Saan kayo sa Canada, Nay? Vancouver. Ayan. From Canada pa po yan, ha? Vancouver. Kaya doon pa lang nakita na namin yung video niyang bangag. Ano pong mensahe mo, Nay, kay VP Sara kung sakaling manonood siya ngayon? Ano pong message mo sa kanya? Suporta kami sa kanya. Kahit anong mangyari. Kasi nabudol na kami. Kaya kailangan tumindig na. Kasama natin lahat ang mga taga-Vancouver. Ikaw.
Okay na po. Mga kababayan, from Canada pa po yan. From Canada po. Noong November 2 daw. November 2. Senior po yan. Talagang umuwi ng Pilipinas po para makaisa. Para makaisa po sa pagsuporta sa ating Vice President Sara Duterte. Maisog Canada. Ayun. Oh. Ayun oh. Ayun. Kasama niya po ang kanyang apo. Talagang umuwi ako para makasama sa sa EDSA. Talagang umuwi po kayo ng Pilipinas para po Nasa Spain na rin, pero talagang plano ko ng pag-uwi. EDSA. Pero sumasama din po kayo sa mga maisog sa Pilipinas. Vancouver, maisog. Nung nandun si Harry Roque, Apa. si Nandun po kayo nun. Atty. Lencho. Atty. Glenchong. Ayan. Sana marami namang sumama, ano? Oh, marami na po ito. Para tuloy-tuloy na. Aba. So, araw-arawin nyo na po dito sa EDSA. Eh, pag may kasama ako, Pero kailan po kayo nag-start na pumunta ng sa EDSA? Malabon ako eh. Kailan po kayo nag-start na pumunta ng EDSA? Ha? Kailan po kayo nag-start na pumunta ng EDSA? Ngayon pala, Ngayon pa lang. first. Okay. Kasi marami ding inaasikas. Marami. Pero hindi pwedeng hindi ako makarating dito bago bumalik ng ano. Saan niyo po nabalitaan na may pagtitipon po ngayong Friday na mas Alam ko malawak? na naman eh. Talagang Friday, ano? meron eh. EDSA Friday group. Tama. Pebbles pa lang eh. Apa. Sinusubaybay na talaga kami. Kaya, Ayan po, ma'am, from Canada po, mga kababayan. So, talagang nandito. budol eh. Yung mga t-shirt ko nga Nabudol rin pala kayo. sinira na. Tinapon nyo na. Nabudol din kayo. Nabudol din. Sinira na. Talagang ano eh. Budol ang inabot namin kay Marcos. Kaya nga, sobra po talaga. Maraming OFW ang nabudol. Maraming OFW po ang nabudol. Dami. Marami. Ayun, mas marami pa po ang... Napakarami palang vlogger dito. Opo. Ayun po, last na lang to ma'am. Ano po yung mensahe nyo kay Vice President Sara Duterte? Ano lang, laban lang sa BP Sara, laban lang tayo. Nasa likod kaming lahat. Pati ang buong Vancouver. Buong Suporta Vancouver, sa'yo. Canada, mga Pilipino. Apo. Ang pinaka-leader namin doon si Sandre. Apo. Kaibigan ni ano yun, ni Maharlika. Kaya Sige po ma'am, maraming salamat po. Grabe ma'am, mga kababayan from Canada pa po yan. Kaya ingat po.